Buena manong bakbakan ng Blacklist International and Smart Omega sa pagsisimula ng second half ng ating regular season. Kami pa rin yung mga kasama, Burrito, Chantel. Kabang-abang ito. Excited na kung paano ba ang magiging play nitong ating dalawang teams. Again, we see a different flavor para dito sa ating or for Blacklist International. We have Aurora and Mathilda together. And parang ano na to, na-mix na, nag-meet halfway na yung hero ni Haji. Kasi diba, ano ba siya, mid or roam? Oo nga, no? Tsaka ano ang maganda dito na point out na rin ng ating mga panelists kanina na parte na rin to ng naging code ng Blacklist International noong mga nakaraang panahon. Di ba? And kilala naman natin ang Smart Omega na naglalabas ng kakaibang mga heroes. Pero dito ngayon sa punto, medyo standard lang. Ang maganda, ang dami na ng control dito. May final slash, may onward earth shotter, tapos andun pa yung ano ba pangalan, yung kamay ni Yung Ukio. Deadly Grasp. Deadly Grasp. Ang ano lang dito for Blacklist International is mabilis sila makakapag-rotate kasi yung poke per second or damage per second nila ay napakataas sa lahat ng mga heroes na gamit nila ngayon. So parang nagbago na ulit yung meta natin. Parang mga week 1, week 2 talagang teamfight kung teamfight, umpisa pala ng laban. Ngayon, na-adjust na ulit the Filipino meta. Na bago na nila ulit na parang pagdating muna ulit sa turtle, pagdating ulit sa mga objective. Pero may twist na ngayon kasi since mga assassin na tayo or more on damage heroes na, alam mo na pagdating sa teamfight, diretso kung diretso. Yun nga diretso talaga to. Tsaka may nakikita ako dito, two-word Quantum Charge. Tatlong Quantum Charge para dito sa Blacklist International. Si Lord JM, sinalo lang yung Ubi Shadow Kill ni Andorio. So may idea sila dito, medyo may kits na nawala para dito kay Andorio. Nagkapilitan na muna na gamitin ng ibang mga resources. And nung sinabi may Quantum Charge, alam mo na agad na talagang movement speed ang gusto rin dito na side ng Blacklist International. Kaya naman sila mauuna na magsisimula dito sa ating turtle objective. Sino nga ba tayo makakakuha? Andorio biglang ng bulaga doon sa harap ng mga players ng Blacklist. Napakaliksi talaga ni Andorio. Alam mo, pagka pinahawak mo ng assassin yan, matik na may magagawa talagang mahika mula dito sa isang Hayabusa with a Retribution na secure nila yung unang turtle ng laban na yun. Pero hindi naman ganun kalaki pa. So medyo dikit para dito sa Blacklist at tahimik din ang laruan ng Blacklist International dito. No? Kasi I think kino-consider din nila yung power spike ni MP The King. At least 2 to 3 items para maramdaman mo yung mga buga ng ng mga deadly catch na meron siya. Tsaka yung mga pabanda, yung mga crab low cannon niya, di ba? Tsaka pa yan minsan na hindi niya mapapansin pag tumama na, napakasakit pala. Pero wait lang, sa may middle lane, more on pokes pa rin para dito sa ating dalawang kupunan. And ang ganda dito na binanggit mo na para sa mga teams natin, para nag-aantay lang muna sila ng sabihin na nating items kasi ganun din naman para sa ating mga gold laners. And speaking of gold laners, very minimal ang kalamangan dito ni Joma laban kay Oheb. Yeah, i-expect mo yan. Naalala ko nung unang paghaharap nila, hindi si Oheb yung kalaban doon ni Job, kundi si Outplayed. So ngayon, masusubukan sa panibagong bakbakan ng Smart Omega at Blacklist International. Actually, oo nga, iba pa yung roster nila nung panahon na yon. And I think nabanggit na rin ng ating community diyan na may kalamangan dito yung prediction Smart Omega ang nakiklikan. Sila so click here. Click here. Pwede nyo i-like and subscribe na yung ating mga channels. Shoutout sa mga nasa YouTube. Tama. Comment nyo na rin kung sino sa tingin nyo mananalo dito sa ating laban kasi sa totoo lang, feeling ko yung pinakamadugong team, hindi naman unang madugong team fight natin is gonna be on the turtle na magsuspawn in 10 seconds. But so far, naghahanap lang muna ng perfect timing itong ating mga manlalaro. We have the War Axe para dito sa pusit ni MP The King. Well, kung ako ang Blacklist dito, dapat madaliin din nila itong laban na ito. At least kahit paano makakuha ng lead. Kasi nga naman, subok na yung timers ng Omega. Last week, 100%. Doon natalo na sila last time or nung week number 4. Pero again, ang taas pa rin ng win percentage ng Smart Omega kung pag-uusapan natin ang late game, yung mga 18-minute mark. Kaya at least makapondo sila pero nagsisimula na rin ang Smart Omega para sa ikalawang pagong ng laban na ito. Si Chakno nagbibigay ng eviction para dito sa side ng Omega. Final slash para kay Ryota. At napakagandang eternal guard. Lord J makukuha na pero napakagandang pagkuha naman doon ng Omega pagdating doon sa Maya Turtle. Pero top lane, si Oheb ay pumupugak lang pala ng Torre laban sa Omega. Naubos yung plato, yung platings doon sa may bandang itaas. Pero may switch na rin. Nagagawin dito ang gold and XP from Smart Omega.
Habang may swing ata, may big rotation na gagawin ang Blacklist at papabayaan na muna ng Smart Omega yung Torre na yun. Kasi nga naman may trade sila sa baba. Oh, actually pala si Jom yung naiwan sa may bottom lane na naunang nagtapa. Tama, di ba? Yup. Dito sila sa may bottom lane kanina, yung mga gold laners, nasa top na siya ngayon. So, ito na yung tinatawag natin na long lane. The long lane meta kapag ka Moskov na bigla ka nalang bumubulaga pag meron ng team fight. And expect natin na talagang yung deadly catch dito ay gagamitin talaga from time to time ng Blacklist para maging mabilis yung pag-clear ng mga minion waves. So, 1K gold lead para dito sa Omega. Okay, may kung sila gagawin. Si Chaknu ang nagsisimula, ang kapitan ng Smart Omega. Ang ganda ng ginawa ni After Arrow. Ginawa niya tinayuan lang niya doon sa, if ever man na may sumalubong dito sa Blacklist International. Pero ang ganda ng ginagawa ng Blacklist dito, kahit lamang ng 1.4K ang Smart Omega, alam kasi nila na hindi pa nila kaya sa ngayon. Hindi pa nila kaya makipagsabayan kasi nga naman kailangan pa ng item ni Oheb, kailangan pa rin ng item ni MP the King dahil nga sa continuous crowd control ng Smart Omega. Baka malugi sila. Oo, ginamit na yung shadow kill. By the way, hindi na tama yung mga shuriken blades. Laban kay Oheb at masisira pa rin yung Torre dito sa may bottom lane. Pero final slash, nagkaroon na ng passive dito or nagamit na yung passive ni Haji pero makapatay pa rin. Doon sa position and Lord JM is down as well. Double kill para dito kay Big J ng Smart Omega. Mabilisan lang ginawa ng Smart Omega doon. Ito yung sinasabi ko kanina na oras ng Smart Omega para doon sa early game. Kailangan dumikit ang Blacklist at mabilisan lang din. May posibilidad na makuha. Hindi, wala na rin pala sila mga minions. So swing na lang sila dito sa ikatlong pagong ng laban na ito na malayang ibibigay muli ng Blacklist International. Para nakakabig din dito na Omega na yung clearing na minion wave na ginagawa ng Blacklist International kasi nakaangat na rin yung bottom lane nila. So ganun muna ulit yung pattern kay Oheb. So pwede gawin siguro ng Omega later on is hanapin muna si Oheb dun sa may gilid. Tapos pag nagpakita na, tsaka sila gagawa ng play, tingnan natin kung paano nila ka-counterin yun. Alam mo naman kapag meron kang kapag meron kang Moskov sa lineup mo, madalas nilalagay mo yan doon sa mga sa mga malalayong lanes. Yan. Kung titingnan natin in terms of gold laner, nangunguna pa rin si Jom dito with 5.9 na gold para dito sa Smart Omega. Hindi naman din magpapahuli diyan si Oheb. So, hindi yung maganda para sa mga gold laners natin. Kahit nagkakaroon ng konting bakbakan, konting giraan, hindi rin nagpapahuli sa isa't isa. Kaya lang ang worry ko dito, Ano yun? 3 kills na kasi. Lahat ng kills napunta kay Jom. Oo nga. So medyo sabihin na natin pagdating sa items na kalamang na rin. Siguro yun yung kinagandahan din para dito sa Omega na nauuna sila pagdating doon sa positioning. More on conversion naman ang kailangan dito ng Blacklist kasi in terms of gold, malapit lang din yung gold ni Oheb actually laban dito kay Jom. So more on sustainability. Siguro pa nagkaroon ng teamfight na hindi mababurst agad. So parang may nagbabadyang kakaiba dito sa may middle lane ng Blacklist International. Masisira ba ang final slash doon sa may gitna? Again, si Haji ay matras din. Lord Javen mamamatay. Same with MP the King. Ang kanilang napatumba doon. 3.8K, 8K kagad ang naging gold din ng Smart Omega. Oo, malinis sa initiation para dito kay Ryota. So far, parang ganyan nagiging effective for them dahil out of 5 kills na buong Omega, ay 5 assists doon si Ryota. So nagkabilihan na rin ng ibang mga roam boots dito para sa ating game. Nakita ko nag-build si Okir. So para yung assist, para may assist, di ba? May gold, may extra gold din, pag nag 8 minutes na, ayan, mga tips. Tips and tips ng MPL. Oo, maganda yan Actually, ito nga yung maganda na kapag nanonood ka ng MPL Philippines, ang dami mo talaga nakukuha Dito ko yung natutunan Talaga? Oo, kaya pala nagro-roam beats para habol din yung assist. Kaya kayo, manood na kayo ha. I-type 1 nyo nga dyan kung sino ang sumusuporta sa Smart Omega at sa Blacklist International. Pero hindi sila gagawin ha. Narinig natin na mahiwaga ang conceal. Nagamit na rin yung Purify dito Oheb at hindi na palalalimin pa dito ng Omega. Ang kinagandahan naman doon para sa kanila, nakuha na yung Purify dito ni Oheb. Oo, may mga unti-unting mga resources na nakukuha dito ang Smart Omega against Blacklist International. Now available na ang Demon Hunter Sword from Oheb. So mas masakit HP base na damage from Oheb ang ating i-expect ngayon. Unang Lord ng laban na ito ay sinisimulan na rin ng Smart Omega. Nakapwesto si Perks pero ang ganda ng pagbugaw dito ni Chaknu.
Ready ba si MP The King? Meron pa siyang pating dito. Down to 30% yung buhay ng Lord. Okay, Lord JM ay ibigin na mag-flicker out at mabilis na makuha dito na side ng Omega. Ginamit na rin yung Circling Eagle, mapapa-out ngayon ang Blacklist International. Ginamit din doon yung Spear of Destruction pero hindi itutuloy ni Oheb at hindi na aabutan pa nung time na yun. Bitin kasi yung Shadow if ever. Oo, no, kung humakbang lang yon doon sa may batuhan. Pero nakita naman natin no, na nag-try din si Oheb. Pero magandang responde no, para sa Smart Omega ang ating nakita doon. And Chaknu, nagpaparamdam din doon sa may mga bushes. And yung Torre ay mabilis na mapapatumba dito ng Smart Omega. 5,000 na ang kanilang kalamangan. Ngayon na makikita natin na 5K gold lead no, para sa Omega. For Blacklist International in terms of clearing of minion wave, kaya ba? Dahil first lord pa lang naman para dito sa ating game or baka makasira ng inhibitor turret ang Omega? Oo nga, yun yung nakakatakot doon. And dun sa 5 kills na yun, actually halos lahat sila. 100% yung team fight participation, especially yung mid and roam connection nila. Kasi isa to sa mga keys to victory na kailangan kunin ng Blacklist International. Hindi nila napipigilan yung mga setup. Ay! Pero Seriota! Oh, nakita natin na naka-conceal. Tapos sumakto pa ng final slash para Si Haji! makaka-flicker out. Train doon sa mga again. Di ginamit na yung frigid pressure dito ni Haji. Mawawala na doon na passive. Makapatay din si Chaknu. Joe Mikel para dito sa Omega. At madedepensahan pa rin naman ng Blacklist yung Torre doon sa may bottom lane. Pero may another minion wave na naman na magpo-flow. Para sa... Uy, masakit na! Masakit na! Ang sakit. Masakit na yung mga pasibat. Ay! Nabuhay pa pero pumasok din si Lord JM Dong. And go na nga ata dito si Jong. Habang niligtas, hindi pa pala. Kasi si Andorio nakakuha na naman ng kill. Ang tawag natin dyan, natantusan. Natamaan din kasi ng Shadow, kaya nabalikan dito si Lord JM nung moment na yun. So, napakagandang depensa for Blacklist, yes. But for Omega, dito may kita yung difference in terms of damage. Aray. Speaking of damage, sumak na naman. Yung Shadow kill, napatay doon si Oheb nung time na yun. So, may iniisa-isa ni Andorio. Ito yung maganda na para sa composition ng Smart Omega. May pang-pick off sila, may AOE damage sila. Kompleto si Ricados talaga no? Mula dito sa mga kabarangay natin. At ngayon ay nasa gitna. 4 na members lang ng Blacklist ang nakaatas para dumipensa. Hindi nila mapipigilan ng pagbasag ng gitnang Torre. Merong minion wave dito ang Omega. Again, Tapos pwede sila ba? gumawa ng play para itatower lock na ni Joe. Sumasayaw kung may ending lang. Walang Pero minions! na depensahan dito ng Blacklist. Unstoppable na dito si Joe. Mapapatay na rin si MP na kaya sama na rin isa. Haji ang kanila makukuha. 3 players dito ng Omega nakahanda. At para sa ating game number 1, Smart Omega!